Pakikamusta ang katabi mo, sabihin mo, kamusta ka na? Pag kayo po ay may sakit o may karamdaman, o may sugat ang inyong katawan, alam niyo po ba kung ano ang inyong gagawin? Saan tayo pupunta? Sa doktor. Magpapacheck up po tayo, di po ba? O magpapagamot po tayo. At ano ikalawang gagawin? Iinom tayo ng gamot. Hindi muna, bibili muna ng gamot. Tapos iinom ng gamot, at kadalasan, okay na tayo. Pagkatapos nating makainom ng gamot. Ang problema, papaano kapag ang sugat ay hindi sakit o karamdaman sa katawan? Paano kung ang nararamdaman mong sakit ay hindi ito galing sa iyong physical na katawan, kundi galing sa loob mo? Paano kung yung sugat ay galing sa iyong damdamin, galing sa iyong isipan? Sino ang makapagpapagaling nun? Dahil una, hindi naman madidetect ng stethoscope yung karamdaman ng kaluluwa mo. Check-upin ka ng doktor, tingnan, ma-check natin yung kaluluwa mo. Kaluluwa mo, mukhang nahihirapan huminga. Meron ba ganun? Wala. Kasi hanggang physical lang ang pwedeng i-check up ng doktor na yun. O kaya magpapa-x-ray ka. Dok, may naramdaman ako, masakit ang dibdib ko. X-ray natin yan. Baka mamaya, nahihirapan ka ng huminga. Puno na pala ng tubig ang lungs mo. Di mo alam, may pneumonia ka na pala. At o kaya enlargement of heart. Kaya i-x-ray ka ngayon. Ang problema mo, hindi ganun. Ang problema mo ay sa kaluluwa mo. Kaya bang i-detect ng x-ray ang problema sa kaluluwa? Hindi rin niya kaya. Kahit i-ultrasound pa yan, o MRI na tinatawag. Dahil yung mga sakit na yan ay hindi po nadidetect, hindi po ito nakikita ng dalawang mata ng tao. Pwedeng ang katabi mo nakangiti yan. Ngiti nga, ngitian mo nga katabi mo, yung masarap na ngiti. Pero kung lalaki yan at hindi mo kilala, wag gano. Kasi baka ma-in-love sa iya, malaking problema. Okay? Gumiti ka sa kanya, at maaaring napuna mo, itong katabi ko talagang grabe kong gumiti para maraming pera. Pwede kong utangan mamaya ito siguro. Pero, ang problema, nakangiti siya, kaya lang duguan sa loob niya. Ano yun? Nagkakaroon ng hemorrhage sa loob ng katawan niya. Hindi ang tinutukoy ko ay physical na duguan siya, kundi ang duguan ay ang kanyang soul. Pero may magandang balita ako sa inyo, kapatid. Hindi lang katawan ang kayang gamutin nitong ating pag-aaralan. Siya ay tinatawag na dakilang doktor ng ating kaluluwa. Sino siya? Si Jesus Christ, the great doctor of our soul. Siya yung aking itinatapik o pinapaksa sa inyo ngayon. Si Jesucristo ang dakilang manggagamot. Meron bang batayan sa Bible na sinasabi na si Jesucristo ay dakilang manggagamot? Siya isang manggagamot? Opo, yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 9, 11 to 13. Saan makikita sa Biblia na sinasabi na si Jesus ang dakilang manggagamot ng ating kaluluwa, hindi lang ng physical. Ang sabi ng verse 11, when the Pharisees saw this, ano yung nakita nila? Si Jesus nakikisalamuha sa mga taong tinatawag nilang makasalanan, mga taong problema ng lipunan. Itong mga religious leaders na ito, nag-ask sila ng question. Ang sabi nila, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Ang tinanong, yung mga disciples ni Jesus, bakit yung guru ninyo na tumutukoy kay Jesus, sumasama sa mga tax collectors? Ano ba yung mga tax collectors na yan? Para sa mga Hudyo, ang tax collectors ay masasamang tao sa kanila. Bakit? Kasi pinaglilingkuran nila ang Roman government.
Dahil nung araw, yung bansang Israel ay basal country ito ng Rome. Ibig sabihin sila yung sumasakop sa Rome at nire-require nila lahat ng mamamayan ay dapat magbayad ng tax. At dinadala yun, kinukolekta ng tax collector, mga Jewish din po gumagawa nun, tapos dadalhin yung nakolektang pera doon po sa Rome. At sama po ng loob nila doon. Kaya ginamit nila, mga tax collector, mga ano yan mga swail sa bayan, taksil sa bansa, ganyan ang ano nila. At mga sumisingil ng sobra-sobra. At hindi lamang yun, sabi, and sinners. So alam ng mga religious leaders, marami doon, hindi ayos ang buhay. At verse 12, nang marinig ni Jesus yun, anong sabi ni Jesus? It is not the healthy who need a doctor, but the sick. Tingnan nyo, si Jesus Cristo mismo ang sumagot doon sa tanong ng mga Pharisees. Why Jesus, di ba, sumasama, nakikihalubilo sa mga taong ito? Kaya nakikihalubilo si Jesus dahil may mga nakikita si Jesus na problema na panloob ng mga taong ito. Sila ay may karamdaman. Nangangailangan sila ng manggagamot. At ang sabi ni Jesus sa verse 13, go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Ano po ang ipinapakita ng talatang yan ng Matthew 9:11-13? Ipinapakita po sa atin ni Jesus na ang pinakamalalim na sakit ng tao ay hindi lamang pala sakit ng katawan, kundi sakit ng kaluluwa. Maraming tao, maaaring andito siya ngayon, buhay ang katawan. Maganda ang pangangatawan. Maganda ang kutis. Naka-makeup pa. Naka-lipstick pa. At ano pa ng buhok? Ang tawag nila, nagpa-cellophane pa ng buhok yan. Di ba? Pero, deep inside niya, sa kaloob-looban niya, yun yung kaluluwa niya, feeling pagod na pagod. Yung kaluluwa niya, feeling bagot na bagot, punong-puno ng guilt, punong-puno ng konsensya, at nanghihina ang kanyang kalooban. At sinabi nga po ni Jesus, ang mga tax collectors at sinners na yun ay may sakit na nangangailangan ng physician. At dito, nang sabihin niya na it is not the healthy who need a doctor but the sick. So, nilagay niya ang sarili niya na siya ang manggagamot para sa mga may sakit na ganitong uri ng tao. At dito nga, hindi lang physical sickness ang tinutukoy sa Matthew chapter 9, 11-13, kundi spiritual soul sickness, na kung saan ang tanging makakagamot lang ay si Jesus Christ. Kaya maaaring kalabitin mong katabi mo, kapatid, maaaring may sakit ang karamdaman mo ngayon. May sakit ang kaluluwa mo. Okay? At ang tanging makagagamot niyan, walang iba, kundi si Jesus. Saan natin mababasa sa Bible na ang Diyos ay nagpapagaling ng mga sugatang puso? Una, bilang great doctor of our soul, Jesus heals the broken-hearted. Siya ang gumagamot ng mga pusong wasak, pusong basag, mga pusong napipighati. Psalm 147 verse 3, it says, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Anong ibig sabihin ng salitang broken-hearted? Ang broken-hearted, ibig sabihin niyan ay sugatan emotionally. Nasaktan, nadurog ang puso niya. Maaring nabigo siya. Bakit kaya nabigo? Dahil maaring nabusted. O dahil iniwan siya ng mahal niya. Kaya siya na broken-hearted, maaring tinraidor ng isang taong kanyang pinagtitiwalaan. O kaya naman, dahil hindi siya pumasa sa board exam. O kaya ay
itong school entrance examination niya, hindi rin siya pumasa sa PUP o sa UP o sa anumang school na gusto niya doon mag-aral. Kaya ang nangyari, yung expectation niya, hindi naganap. Kaya tuloy, siya, kapatid, ay broken-hearted. Yung iba naman, maaaring sa graduation, ini-expect niya, mapapasama siya sa honor list. Kaya yung kalalang, napunta siya sa horror list, hindi sa honor list. No? Hindi siya napasama sa mga kikilalanin, mahuhusay at magagaling na estudyante. At dahil doon, broken-hearted yung tao. O kaya naman, in-expect mo makakapag-aral ka ngayong semester na ito, per semester. Kailan ang opening ng schooling ngayon? June, di ba? June ang opening ng schooling po natin, di po ba? Dahil ako ay magpapatuloy ako ng pag-aaral. Nahinto ako ng doctorate ko, ngayon papapatuloy ko. Kasi nagkasakit ako, di ba, noong nakaraan. Kaya ngayong papatuloy ko ulit yung doctorate ko sa awa ng Diyos. Nawa, matapos na. At ang sabi, maaaring sasabihin sa iyo ng nanay mo, tatay mo, anak, huwag kang mabibigla, ah. Huwag kang kukonvulsyonin. Bakit ma? Nanginginig ka na. Bakit ma? Kasi hindi ka makakapatuloy ng pag-aaral ngayon dahil wala tayong pera. Natake ngayon yung bata. Kinumbulsyon. Dahil bakit? Na broken-hearted yung tao. Sino ang mga broken-hearted dito? Ngumiti ang lahat ng broken-hearted. Yung iba, hindi ngumiti, sumimangot lalo. Ibig sabihin, hindi sila broken-hearted. Wala kayong sakit. Wow, malusog-lusog mo. Sana all. Di ba? Alam niyo po, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay nagpapagaling ng mga sugatang puso o sugatang damdamin. Yan po ang Tagal-English ng broken-hearted. Yung broken-hearted, ibig sabihin, sugatan ang iyong puso, sugatan ang iyong damdamin. Hindi po sinabi sa Biblia na mababasa natin na binabaliwala ng Diyos ang nangyayaring pagkawasak ng ating kaluluwa. O hindi niya papansinin ang nagaganap sa panloob po nating buhay. Wala yun sa kasulatan na atin pong mababasa. Kundi ang sabi ng Bible ay pagagalingin niya ang atin pong mga karamdaman sa ating mga puso. Maaring yung karamdaman na nararamdaman mo sa iyong kaluluwa ay matagal na. Kung matagal na yan, baka hindi mo alam, nagnanaknak na pala. Puno na ng spiritual na nana. Yung sugat dyan sa kaluluwa mo. Anong ibig kong sabihin? Kapatid, maaaring 5, 10 years ago o 15 years ago, may nangyaring kabiguan sa buhay mo. Pero dala-dala mo pa rin hanggang ngayon yung sakit na yun na nararamdaman mo sa iyong puso. Naalala ko ang sinulat ni David sa Book of Psalm 51 verses 10 to 12. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ang background ng kinumpos na yan ni David ay pagkatapos niyang magkasala kay Bathsheba at kay Uriah. Sino ba si Bathsheba? Si Bathsheba po ay asawa ng sundalo ni David na si Uriah. Na-damage ang soul ni David nang siya po ay ma-involve sa isang sexual immorality scandal. Merong nadama si David na guilt, shame, and spiritual heaviness at pagkawala ng joy sa puso niya. When I talk or speak about heart, I'm referring to the soul. Sapagkat alam natin yan, para kaming siramplakan ni Pastor Jace na nagsasabi, ang binubuo ng kaluluwa ay isip, damdamin, at kalooban.
Yun din naman ang binubuo ng puso eh. Kaya, ibig sabihin ng kaluluwa ay yun yung puso natin. Pero I'm not referring to a physical heart na tumipintig, kundi spiritual heart po natin, kapatid. Na ang sabi, nawala yung joy na yun. Kasi may napalitan ng guilt. Pero nang siya'y magsisi, ni-restore ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Kaya ang sabi sa awitin, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Mga minamahal, naalala ko yung isang babae, nagkaroon din siya ng ganitong problema. Emotionally wounded. Ang kaluluwa niya ay wounded. Grabe, yung sugat sa kaluluwa ng babaeng ito sa Bible. Siya ay ipinakilala sa Biblia na 12 taon nang dinudugo. Mababasa natin yan sa book of Mark chapter 5, verses 25 to 34. At ang sabi sa Mark 5, verse 25, 26, nagastos na ng babae ang lahat ng kanyang pera at ari-arian para magpagamot sa mga doktor. Pero lalo lang gumrabe ang kalagayan niya. Ang isa sa pinakamasakit nito sa babae, hindi lang po yung physical niyang karamdaman. Na pagdurugo, yung abnormal menstruation, na ilang araw lang ba sino mga babae rito? Baka may sumagot na lalaki rito ha. Ilang araw ba tumatagal yung menstruation ng babae pag nagkaroon sila? Kayo po, nakapula. Ikaw, pag nagme-menstruation ka pa, ilang taon ka na ba? Sorry 40 plus ka na? O yung bata ba? O di menstruation ka. Pagka nagkaroon ka ng menstruation, ilang days lang siya? 4 days lang. Okay na. Yung babae, hindi hanggang 4 days lang eh. For 12 years. Consecutive na dinudugo for 12 years. That's abnormal menstruation. Sa ibang findings ng doktor, nung ako nagpunta sa lugar ng Jose Reyes, yun, thank you, salamat. Jose Reyes Memorial Hospital. Sinama ako ng pastor doon kasi sabi niya sa akin, Pastor Perdi, sama ka sa akin. May dadalawin tayo doon na pasyente. Sige, pag-prepare natin. Pagdating ko doon, sabi ko sa kanya, Pastor, ang dami nakapila rito sa labas. Tanungin natin. Tinanong ko yung babae. Ako, ma'am, ano pong problema nyo? Menstruation eh. Talaga ho? Ano problema nyo? Hanggang ngayon, dapat 4 days, tapos na ito. Pero 1 buwan na, dinudugo pa ako. So, lahat pala yun. Nakapila doon sa medical clinic na yung sa loob ng Jose Reyes. Ano po na-feel nyo? Ang sakit-sakit ng puson. Hindi makatulog. Tapos, yung isa, tinanong ko, taon na, sabi niya, cervical cancer ang kanyang sakit. So, batay doon sa interview ko at ilalapat natin sa Mark chapter 5, maaaring cancerous yung karamdaman ng babaeng ito. Sapagkat 12 years na tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Kung 12 years, kapatid, may hemorrhage ka na ganun, pwedeng maubusan ka ng dugo. Ano palagay niyong kulay ng kutis ng babae? Putla, parang yung katabi mo, parang putla. Di ba, putlang-putla ang labi, namumutla ng gusto. Di ba? At matamlay, nanlalambot. At dito, kapatid, hindi lamang yun yung sufferings ng babae. Ang binibigyan natin ng pansin dito ay yung soul ng tao. Yung isip, yung damdamin niya. Kasi ang pinakamasakit nito, dahil sa karamdamang pagdurugo, kinakailangang ihiwalay yung babaeng yun sa pamilya niya. Sapagkat mababasa ninyo sa aklat ng Levitico 15, talatang 25 hanggang talatang 27. Kung ang sinumang babae ay dinudugo ng wala sa panahon, o
o lumampas kaya sa dakdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Verse 26, ang alinmang higaan na kanyang hihigaan habang siya'y dinudugo ay ituturing na unclean o marumi, tulad ng kanyang higaan kapag siya'y nireregla. At gayon din ang anumang kanyang mauupuan. So lahat ng maupuan at mahiga ng babae, ito hindi dapat maupuan at mahiga ng sinumang tao. At sinumang makahipo sa babae na yun, na nireregla ng tuloy-tuloy, siya ay ituturing na marumi. Kaya kailangang ihiwalay siya sa komunidad. So, yung babae, mind you, kung siya may asawa at mga anak, kailangan hindi siya tumitira sa bahay. Hindi siya pwedeng patirahin sa kalsada lang o sa loob ng syudad. Kailangan outside of the city siya maninirahan. Ganyan ang kalagayan ng babaeng ito. For 12 years, she lived outside of her town and outside of her family. Walang asawang dumadalaw, walang mga anak, walang magulang, walang mga kapatid, kasi tinuturing siyang marumi ng lipunan. Ituring kang ganun, di ba? Hindi lamang may nararamdaman kang pain sa katawan, may nararamdaman kang pain sa emosyon. Yung hindi ka lang pansinin, di ba, na kaibigan mo, masama na loob mo, di ba? Uy, kanina pa ako nandito, hindi ka man lang lumilingon sa akin. Hindi man lang ikaw nangangamusta sa akin. Di ba? May ganun. Parang sa isang sa Senado, nang sabi, wala man lang nangamusta sa inyo. Sabi ganun. Nag-iiyak. Nagkaroon ng drama doon sa Senate. Di ba? Parang ganun. Bakit? Sugatan yung damdamin. Naghahanap ng atensyon. How much more itong babaeng ito? Ilang taon na hindi siya nakikita ng kanyang mahal sa buhay. 12 years. Okay lang kung 1 year. Pero 12 taon na talagang naka-isolate siya mula sa kanyang pamilya. Parang iniisip niya, wala na nagmamahal sa akin. Tinalikuran na nila ako. Samantalang sa ganung kalagayan yung dapat dadamayan ka eh. Naghahanap sila ng damay ang ganung tao. Lalo na kung may nararamdamang sakit at karamdaman sa kanyang katawan. At dito, nakita ko po, grabe yung sugat ng damdamin ng babaeng ito. Ngayon, nang mabalitaan niya si Jesus, napasok tayo kay Jesus, kasi sabi niya, He heals the brokenhearted. Nang mabalitaan niya si Jesus, ay nariyan, papasok sa isang town. Siyempre, ang daming sumusunod kay Jesus, sumunod din siya. Nakihalo siya sa crowd. Nakisiksik siya sa maraming tao. At gusto niya na makalapit sa unahan ni Jesus. Kasi ito ang sabi niya, if I just touch His clothes, I will be healed. Kung mahipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. You know, that was faith. Expressed in words or in whisper. Ang faith, pinapahayag ng bibig. Kung mahipo ko lang ang damit ni Yesu Kristo, gagaling ako. And that's the secret of healing, not only of her physical sickness, but also of her broken heart. Yun ang naging sikreto kung bakit siya tumanggap ng kagalingan. Hindi lang kagalingan physical. Kasi nung mahipo niya yung damit ni Yesu Kristo, naramdaman niya may power mula sa damit ni Yesu Kristo, dumaloy sa kanyang katauhan. Naramdaman niya, tumigil ang pagdurugo at nawala lahat ng pain na kanyang nararamdaman. Lalo na, nagkaroon ng peace sa kanyang isipan at puso. At sabi ni Jesus Christ, someone has touched me. May humipo sa akin, sabi ni Jesus. Sabi ng mga alagad niya, siyempre naman po, pinagkakagulo mga tao po nagsisiksikan sa inyo. Pero maraming humipo sa kanya, pero hindi niya naramdaman na tinatouch siya. Ito yung hipo ng babae na naramdaman niya. Why? Because
Yung hipo ng babae, ang tawag ay hipo ng pananampalataya. Yung touch of faith, yun ang nakaramdam si Jesus Christ ng patungkol doon. Sabi niya, someone has touched me. Sino siya? Sa dami ng tao, nag-volunteer na po yung babae. Hindi na mailihim. Siguro sa kagalakan niya, ako po yung humipo sa inyo. At ang sabi ni Jesus sa kanya, Mark 5:34, daughter, your faith has healed you. Maaaring ikaw, kapatid, di lamang may karamdaman ka physical, sugatan ang damdamin mo, sugatan ang puso mo, may sumugat sa isip at puso mo na mga bagay, pwedeng way back, kabataan ka pa lang. Nagdalaga ka, nagbinata ka na ngayon, akala mo, wala na yun. Pero sometimes, napapanaginipan mo, yung nangyaring hindi maganda sa'yo. O naaalala mo, nagpa-flashback sa'yo, kaya maramdaman mo, umiiyak ka. So, ibig sabihin, hindi pa healed yung soul mo. May sugat siya. Pero ang isa sa pamaraan para gumaling ka, ay yung faith mo kay Jesus Christ. Mag-utter ka lang ng salita. Just say a word. Mag-speak ka. Speak with faith at tiyak na nariyan ang kagalingan sa kaluluwa mo. Ano ang sabi, kapatid, ng Bible? After the woman touched Jesus' clothes, immediately her bleeding stopped. Yung salitang immediately, grabe po ito. Hindi gradual, kundi insigida, right away, forthwith. Ganun, parang sa Constitution, forthwith. No? Kinakailangan gawin agad, mangyari agad. No? Na huminto yung pagdurugo and she felt in her body that she was freed from all her sufferings. And not only the woman was healed of the sickness of bleeding, but her soul was healed also from hurt, from wounds and from pain that she bore for 12 years. Ang tagal, inalagaan niya yung sama niya ng loob sa kanyang mga mahal sa buhay, na kung saan ay hindi man lang sila nag-sacrifice. Kasi pag kayo po, nabalitaan, may nakakita ng isang inaagasan o dinudugo, babae, ay nahawakan mo, o accidentally nahawakan ka lang niya, may nakakita, i-announce po yun sa buong community na ikaw ay kinakailangan i-isolate, ihiwalay ka. In other words, nung panahon ng COVID, kina-quarantine. Ika-quarantine ka. Para maintindihan niyo po yung mga termino ko, kina-quarantine, inihiwalay. Di ba pag may COVID ka, kina-quarantine. Kaya nililihim natin pag may mga ubo-ubo tayo, ayun sa harapan ng mga tao, makita kasi baka mamaya, daling ka sa barangay, i-check up ka, positive ka pala sa COVID, hindi ka na makikita ng loved ones mo. At ang ihahatid na lang sa bahay mo, abo na lang. Di ba may ganun? Amen po ba? Kaya nung nagka-COVID kami ni Pastor Jace noon, lihim na lihim dyan sa lugar namin sa Cebu Street noong araw. Hindi namin pinapaalam. Kasi pag nalaman ng barangay, pupuntahan kami. At pwedeng hindi na kami makabalik pa sa bahay namin ng buo. Pwedeng bumalik kami, abo na ang pagbabalik namin. Kaya nilihim namin yun, na kami nagka-COVID. Alam na this. Okay? Kasi inihiwalay. So, tignan nyo, ilagay nyo ang sarili ninyo sa babaeng ito. For 12 years, she was isolated from her family. At sino ang nagpagaling? Hindi lang sa kanyang physical, kundi sa kanyang soul. Ang doctor of all doctors. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun, malinaw po na nakalagay dito, Lord Jesus Christ. Siya yung aking ibinabandera sa inyo sa harapan ng bawat isa. Hindi lamang po sugat mula po sa mga
nararamdaman nating karamdaman at pagkahiwalay sa mahal sa buhay. Meron din pong sugat na dulot ng atin pong sariling kasalanan. Nagkakaroon ng sugat ang kaluluwa natin kasi meron po tayong mga nakukumit na sin o kasalanan. Pero kayang pagalingin ng Diyos ang nagsisising puso. Magsisi ka lang ng tapat, na gaya ng ginawa ni Haring David, pagagalingin niya ang mga sugat sa kaluluwa mo. Nagsisi siya sa Book of Psalm 51, na binasa natin kanina. Di ba? Nagkasala siya sa Diyos sa pamagitan ng pagsiping sa may asawa na si Bathsheba, at pinapatay pa niya si Uriah, na asawa nito, para hindi matuklasan ng asawa na ginawa niya ng kahalayan ang asawa nito. Pero nagsisi siya. At dahil sa pagsisisi niya, pinagaling ng Panginoon ang kanyang kaluluwa. Ganon din, pagagalingin din ni Jesus ang iyong kaluluwa kung makikita niyang ikaw ay nagsisisi. Amen? Una, yung pananampalataya. Ikalawa, pagsisisi para makatanggap ka ng kagalingan. The second na pinapahayag ko sa inyo, Jesus as the doctor of our soul is our bandage breaker. Si Jesus ang bandage breaker. Siya ang tagapagpalaya natin mula sa pagkaagapos ng kasalanan sa ating kaluluwa. Ang sabi ni Jesus sa John 8:36, "If the Son make you free, you shall be free indeed." Napakaganda po, kapatid, ng pagpapahayag po ito ng salita po ng Diyos. Naalala ko naman ng isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya. Sa John chapter 8, 3-11. Dinala ng mga religious leaders yung babae sa harapan ni Jesus, doon po sa labas ng templo. At sinabi ng mga religious leaders, ayon sa batas ni Moses, dapat siyang hatulan ng kamatayan. Yung babae na nahuli sa akto ng pangangalunya ay dapat hatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato po dito hanggang mamatay. Kaya yung mga religious leaders at kasama na yung mga sumama sa religious leaders, may mga batong hawak sa kanilang kamay. Malalaking tipak na bato yun. Na pag binato sa'yo, titiyakin nila hindi ka mabubuhay. Hindi po ganyan kaliit lang na bato yun. O parang holin lang ang liit. Kundi malalaking bato po yung hawak nila para ibato dun sa babae. Ngunit siya'y pinalaya ng ating Panginoong Hesus. Pinatawad niya ang babae at binigyan niya ng bagong simula. Ang sabi ng mga religious leaders, nasusulat sa batas ni Moses, dapat mamatay ang ganyang tao. At sabi ni Jesus Christ, sige, hindi ako tumututol. Ito, per this version to. Dadidagan ko lang ng konti. Pero hindi naman nalilihis sa Bible. Per this version lang siya. Parang sinasabi ni Jesus, sige, batuhin nyo. Tiyakin nyo, tatamaan nyo talaga ha. Pero ang unang bumato sa inyo, dapat walang nagagawang kasalanan. Humaplo sa puso ng lahat yon. Gigil na gigil sila sa babae. Masyado kang makasalanan. Pero nung sinabi ni Jesus, ang unang bumato sa babae, yung walang kasalanang ginagawa. Sabi ko, humaplos, nag-touch sa heart nila yun. Nakonbikta sila, ibig sabihin. Sila rin, di lang nahuhuli. May ginagawa din sila mga lihim na kasalanan. Ay ano nangyari? Binitawan nila ang mga bato. Etong si Jesus, naniniwala ko may hawak din siyang bato eh. Lumalapit siya sa babae. Sabi niya, babae, wala bang bumato sa iyo? Wala po. Sabay dilat ng babae. Kaso, ang lalapit sa kanya si Jesus, may dalang bato. Si Jesus lang ang may karapatan na bumato sa babae.
Bakit? Dahil wala siyang kasalanan. Pero ginawa ba niya yun? Hindi. Sabi niya, ako rin, hindi kita babatuhin. Anong sabi niya sa babae? Hindi rin kita hahatulan. Yun ang salitang yun, hindi kita babatuhin. Kasi yung bato ay isang pamaraan ng paghatol. Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Pinalaya ng Panginoong Yesus yung babae sa pagkakagapos ng kasalanan sa kanyang buhay. Maaaring yung babaeng ito, sabi nga na akto ng pangalo niya, may asawa yung babae o may asawa yung lalaki. Pumatol siya sa lalaking may asawa. O kaya naman siya naman yung may asawa, binata yung lalaki, pinatulan naman niya. Ganun po ang nangyari. Pero, tingnan ninyo, hinatulan pa siya ni Jesus. Anong problema ng babae? Sa kaluluwa. Damage yung soul ng babae. Kasi po, alam niyo to ha, tayo naman dito sa church, tayo dapat nahihiya. Pag nag-mate, ang dalawang tao, lalaki at babae, nabubuo po ang soul tie relationship. Ano yung soul tie? Yung pagdidikit ng soul ng bawat isa. May tinatawag na soul tie. Tie. T-I-E, di ba? Pinagdidikit sila pag nagsisex. Ngayon, kung itong lalaking ito, may asawa, nagkaroon na rin siya ng soul tie sa asawa niya. Nakuha niya po? Meron siyang soul tie. Ngayon, makikipag-soul tie siya sa isang tao naman, ang mangyayari parang yung sa misis niya, kakalas siya para lamang dumikit dito sa kaluluwang ito. O kaya multiple soul tie ang nangyari. Nakadikit sa kanya yung kaluluwa ng misis niya at nakadikit naman sa kanya yung kaluluwa ng kabit niya. Yan po nangyari, soul tie. Kaya ang nangyayari po, pag nagkakaroon po ng paghihiwalay, nakikipaghiwalay na yung mister o yung misis, doon nasasaktan ang kaluluwa. Wounded siya. Kasi naka-epoxy yan, pinipilit paghiwalayin yung dalawa. Kaya maraming tinatawag na multiple soul tie relationship. At merong tinatawag tayong ungodly soul tie relationship. Kaya yung iba hindi makakawala. Halimbawa, may asawa ka dati, naghiwalay kayo, ngayon nakakilala ka ng isang dalaga, hindi naman kayo, nag-live-in lang kayo, pero hindi ka na makahulagpos ngayon sa kanya. Gusto mong bumalik doon sa original, hindi ka makabalik-balik. Why? Kasi nagkaroon ka ng soul tie din dito eh. Pinutol mo yung soul tie mo doon sa asawa mo. Sugatan ka, dinukto mo naman sa kabila. Ngayon gusto mong ihiwalay, may sugat na nga itong kabila, ito masusugatan din. Kaya hirap na hirap silang bumalik sa original. May ganun po. Because of that soul tie relationship na nabuild. Ang soul tie ay nabibuild not only through strong emotional attachment but also through sexual intercourse. Nasa 1 Corinthians chapter 6 dyan. Kung kukuha ka ng isang bayarang babae at makikipag-sex ka sa kanya, nakikipag-isa ka sa kanyang katawan. Nagkakaroon kayo ng oneness. Yung soul mo rin ay nakikipag-isa sa kanya. Kaya maraming dugo ang kaluluwa dahil po dyan. Okay? Kaya hindi agad sinusuko yung virginity ng babae sa kanyang boyfriend. Hinihintay niya muna ang kasal. Ikalawa namang kwento ko sa inyo, ang pagpapalaya ni Jesus sa isang babaeng 18 years ng gapos ng sakit na hindi maiunat ang katawan dahil ito ay yukong-yuko o kuba. Luke 13 verses 10 to 13. Tinawag siya ni Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ay pinalalaya na sa iyong karamdaman. Agad siyang gumaling. Grabe, isang salita lang. Isang salita mo lang. Anong sila doon?
may kagalingan. Isang salita lang. Word ni Jesus. Yun dapat tayo. Isang word lang. Naalala ko ang testimony ni Sister Ses nung overnight eh. Yung walang tubig, maliligo siya. Ayaw niyang umating sa church na hindi naliligo. Sino sa inyo dito okay lang sa inyo, hindi kayo naliligo, aatin kayo ng Sunday service. Ayaw niya. Alam natin, mabango yan pag umaatin ng Sunday service. Naliligo. Okay? Walang tubig. Kinukumand niya. Magkatubig. And the fourth time, tumulo yung tubig at bumuhos. Ganun po. Yun po, ganun ang example dito ng Panginoong Jesucristo. Ganun tayo dapat mag-pray sa may sakit. Hindi na halos, Panginoon, parang awa mo na, pagkatingin mo po siya. Hindi na po eh. Karamdaman, labas in Jesus' name. Ganun kasi pamaraan ni Jesucristo. Kaya agad gumaling, yun pong babae na ginapos for 18 years ni Satanas. Tingnan nyo, si Jesucristo ay bandage breaker. Ganito rin ang pagpapalaya ng Panginoong Yesus sa isang taong sinaniban ng 3,000 hanggang 6,000 demonyo. Pwede pala sa isang katawan na yan, 3,000 hanggang 6,000 demonyo ang nakatira sa katawan mo. Kasi ito, sa aklat ng Marcos 5, 1 hanggang 15. Nagbibigay ako sa inyo ng biblical example na si Jesucristo ang bandage breaker natin. Ang sabi sa description ng isang lalaki na possessed ng 3,000 to 6,000 demons, hubot-hubad ang lalaki. Wala sa sariling katinuan. Sinasaktan ang sarili at dahil sa sobrang lakas nito, pinuputol lang niya ang mga kadena na parang isang pisi lang. Ang ginawa ni Jesus, isang utos lang mula sa kanya. Pinalayas ang mga demonyo at nagsialisan lahat sila mula dun sa lalaki. So nakaupo na yung lalaki at matino na ang pag-iisip pagkatapos mapalayas ni Jesus yung masamang espiritu na nasa kanya. So ano po kapatid ang itinuturo po dito sa atin pong pinag-aralan? Isa sa mga pinakamatinding pagkakagapos, hindi lang sakit at karamdaman sa buhay ng tao, kundi kasalanan. Paano nabibilanggo ng kasalanan ang kaluluwa natin? Maaaring natutuwa ka, hindi ka nakabilanggo ngayon. Naawa ka doon sa mga nakabilanggo sa Muntinlupa City Jail, nakabilanggo sa Presinto 4, nakabilanggo sa ibang mga, sa Manila City Jail. Pero hindi mo alam, nakabilanggo ka rin pala. Kaya lang, ang nakabilanggo sa'yo, ang kaluluwa mo. Saan? Sa kasalanan. Paano nabibilanggo ng kasalanan ang kaluluwa ng isang tao? Yan po ay nagsisimula sa maliliit na pagbibigay daan sa tukso ng kasalanan. Diyan nagsisimula. Sa maliit na pagbibigay daan sa tukso. Sabi ng Santiago 1:14 hanggang 15, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa sarili niyang pagnanasa. Kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, nanganganak ito ng kasalanan at ang kasalanan naman kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ano ang itinuturo po dito? Paano nagsisimula na nabibilanggo ang kaluluwa ng isang tao? Una, nagsisimula ito sa maliliit na compromise. Ano yung sabihin ng compromise? Pakikiayon sa alam mong mali. Alam mong hindi nakalulugod sa Diyos, sumasang-ayon ka sa bagay na yon. Ang tawag doon ay compromise. Ikalawa, nakikiayon ka sa paggawa ng mali out of curiosity. Ano yung sabihin ng out of curiosity? Hindi naman talaga balak mo na gumawa ng masama. Pero dahil curious ka, gusto mo lang siyang subukan. Dahil maaaring na itatanong mo sa sarili mo, ano kaya ang pakiramdam pag ginawa ko yun? Subukan ko ngang minsan gawin. At dahil sa curiosity ay unti-unti kang pumapayag
na gawin ang mali sa paningin ng Diyos. At sa pamagitan ng tatry ko lang naman minsan lang naman, tsaka konti lang naman eh. Pampatulog lang ito. Pastor, pampatulog lang. Pero unti-unti ay kinukulong ka na pala ng kasalanan ang kaluluwa mo. Ganito ang nangyari sa akin nung paggamit ko ng marijuana. Out of curiosity. Kasi kinikwento ng mga barkada ko para daw silang nasa moon. Naglalakad sa buwan. Dahan-dahan. Sabi ko, totoo ba yun? Ay di, sabi sa akin, subukan mo to. Bigyan ko ng isang stick ng marijuana. Subukan mo. O sige, di, posporo. Okay. Sabi sa akin, para talagang maramdaman mo na para kang nasa buwan. Huwag mong ihitit sa bibig. Hayaan mo sa ilong diretso yung paghitit. Yung marijuana, di ba sa bibig, para sigarilyo, sa ilong mo ihitit. Sabihin, yung usok ng marijuana, ito kapatid, ay tanggapin mo sa pamagitan ng ilong, papasok daw dyan. Nung hinigop nga yung usok ng marijuana yun sa ilong ko, patungo sa utak ko. Pagtingin ko sa ilawan sa kalsada, parang isang malaking buwan. Ang laki ng tingin ko talaga, wow, sabi ko, ang laki. Ang buwan bumababa. Brad, ang buwan bumababa. Sabi ko pang ganun. Tapos dahan-dahan ako, nag-slow motion pa ako, naalala ko pa nun. Para ako nasa buwan. Yung tama nun, yung marijuana. Ganyan din na nangyari sa akin. Kaya ako na lulong sa alak at sigarilyo nung kabataan pa ako. Pati pagtaya ko sa karera ng kabayo. Tuwing Sabado at Linggo na noon ang karera. Nagsimula lang yun sa curiosity. Uutusan ako ng mga nagiinuman sa kalsada namin. Halika. Pakisindi nga ito doon sa kay Mang Vicente. Tindahan. Sigarilyo, Marlboro. Ako taga-sindi. Pag itit kong ganun, ako, sarap ah. Pero wala namang sarap talaga eh. Parang, lang, binabalik ko na agad. Ba't kalahati na ito, sabi sa akin. Initit mo na dahil, sabi ko, sinubukan ko lang. Dahil doon, bili nga ako ng sarili ko. Subukan ko. Ayan. Kaya, maliit na bata, naninigarilyo na. Grade 2, naninigarilyo na po ako. Yung pag-inom, nagsimula din ng grade 2. Inuman. Kasi parang pag lumuno, yung mga standby sa amin, pag lumuno ganyan, parang bagang, wow, sarap sila. Sabi ko, gano'n kaya ka? Ako naman, di ako maalis sa inuman nila. Nasa siksik lang akong gano'n. Tapos, sinong gusto maghalo? Yung hinahalo-halo mo. 3 beer, 1 gin. Yung gano'n. Ako, volunteer ako. Ako na ho. Para makainom lang ako. O, bago kayo lahat, ako muna. Titikman ko muna. Nagkataka sila. Ba't walang dumalakad na sa akin ang parati? Kasi out of curiosity. Hanggang sa bata pa lang ako, nalulung na ako sa alak at sigarilyo. Kaya nagkaroon ako ng sakit sa baga. Nabutas ang baga ko noon. Kaya ako ng TB. Nabutas dahil sa alak at sigarilyo nung araw na yun. Kaya ako ay nagpapagaling noon, Trisubit. Pero tuloy ang inom, tuloy ang alak. At lahat ng iyong kapatid, nakita ko na nahook ako, naging adik ako sa alak, sigarilyo, sugal, nakulong ang kaluluwa ko sa pinagbabawal na drugs, alak, sigarilyo, at sugal. I was in bondage at that time. Gusto kong makalaya. Pag pinipigil ko, lalo pagtapos kumain, naghahanap ako ng sigarilyo. Candy raw ang kailangan. Bakit candy ako? Wala, no effect ang candy. Talagang hindi ko kayang mapigil. Hinahanap ng bibig ko yung usok ng sigarilyo. Hinahanap ng dila ko yung lasa ng alak. Hinahanap ng ilong ko yung amoy ng marijuana. Salamat sa Diyos.
meron tayong bondage breaker. Si Jesus Christ. Inanyayahan ako sa ganitong pagtitipon, sa isang Bible study sa Luneta. At doon ay pinangaral si Jesus Christ. At hinamon kami ng mga umatin sa Bible study na yun. Kung gusto nyong tanggapin si Jesus, humakbang kayo ng isang hakbang sa harapan at sumunod kayo sa panalangin ito ng pagtanggap. Totoong sumunod ako, tinanggap ko si Jesus. At si Jesus ang bondage breaker. Nawasak yung sigarilyo, yung tanikala ng sigarilyo, tanikala ng alak. Paano nangyari yun? 11 na tapos ang Bible study ko, uwi ako ng bahay. Sabi ko, ulam natin, tama-tama, ginisang bunggo, paborito ko nung araw yun, ginisang bunggo. Naku, kain ako ng marami. Anong kasunod doon? Di ba? Sigarilyo. Dilabas ako ng bahay, bili ako ng sigarilyo. Sabi ko, naku, isang kahangang Philip Morris. Nagbigay ng Philip Morris. Nung hinitit ko, masuka-suka ako, iba na lasa sa akin. Sabi ko, teka, mali. Luma ata yung Philip Morris niyo. Hindi, kadideliver lang niya kaninang umaga. Kako, ano ba meron dyan? May cool, cool. Sabi ko gano'n. Cool naman. Wala rin. O chestnut, meron daw chestnut. O Chesterfield. Yun. Lahat na ng uli ng ano, wala. Talagang simusuka ako. Sabi ko, grabe ka ako, puro mga luma lahat ng sigarilyo. Ayoko nang makaamoy ng amoy ng sigarilyo during that time. Hanggang ngayon, ayoko makaamoy. Sino nagpigil sa akin nun? Only Jesus can set you free. Nagkaroon ng bondage breaker. Hindi ako nag-struggle. Yung bang parang struggle na kailangan pigilin ko para bakang adik na adik ka. Wag, kailangan. Hindi, talagang kusa na sira. Yung alak naman. Yung alak naman, nung uminom ako ng alak eh. Kaya lang, takan ako, uminom ko ng alak para kung may sinasakal akong ganyan. No? Sabi ko, teka muna. Sabi ko, may naramdaman ba kayo na para may sumasakal sa inyo sa leeg nyo? Wala. Ba't sa akin, pag isang tigo pa lang, hindi ko na, inahanap ko na yung hangin. Ako, Lord, ano to? Pagkatapos hindi ko nakayanan, suka ko ng suka. Sabi ko, grabe, ayaw nang tanggapin ng bituha ko yung alak. Since then, hanggang ngayon, ayaw na ayaw kong makaamoy ng alak. Bondage breaker talaga. Si Jesus Christ ang nagpapalaya. Pag totoong tinanggap mo si Jesus, kaya ito, paalala, kalabitin mo. Kung sabi ko, kapatid, baka mamaya, sikretong umiinom ka pa rin ng alak. Sikretong naninigarilyo ka pa dyan. Kasi alam niyo po, marami akong kilala sa ibang mga simbahan. Tumatayo pa sa harapan, pero manginginom. Naninigarilyo pa. Nagda-drum set. Marami akong kilalang ganun. Na pinupuntahan ko mga church para ako yung nag-i-speak. Kaya pag nag-altar call ako, yun lahat ng mga tumatayo sa harapan, sila mga nasa unahan, mga nagpapatira pa. Ako, suko niyo lahat ng kahan ng sigarilyo, maiiwan dyan sa harapan. Nung during that time na yun, grabe ako mangaral patungkol. Kasi naranasan ko yung kalayaan eh. Alam ko kasi pag naranasan mo yung ganong kalayaan, talagang bold na bold kang mag-share. Kasi yung kalayaan na nasa iyo, sasalin doon sa taong nakikinig at tatanggap ng mensahe ng Diyos. Amen? So yan po kapatid, yung kalayaang ibinigay sa akin ni Kristo. Ang ikalawa, bakit nabibihag ang kaluwa natin ng kasalanan pag lagi natin ginagawa araw-araw ang kasalanan? Nagiging habit mo na siya. Hanggang ikaw ay magapos na nito at hindi ka na makakawala kahit anong pilit mong makalaya. Ayoko na nito. Kakahingi mo na ng tawad, mamaya ginawa mo ulit. Lord, sorry po. Ayoko na po nito eh. Maring ganun yung kalagayan mo. Kakahingi mo lang ng tawad, mamaya gagawin mo na. Tapos umiiyak ka, Lord, tulungan mo po ako, hindi ako makalaya dito sa kasalanan ito. Kasi nabihag ka na. Ang kaluluwa mo ay bihag.
Unti-unti kasing naghahari ang kasalanan sa buhay natin. Hindi po agad-agad na naghari agad siya. Lalo na kapag matagal mo nang ginagawa ang kasalanan, paulit-ulit, pwedeng araw-araw, unti-unting namamanhid na ang konsensya mo. Pag ganun namamanhid na ang konsensya mo, lumalaki ang damage nito sa kaluluwa mo. Kaya ano nangyayari? Ang dating alam mo na mali, na hindi dapat gawin, nagiging normal na sa'yo. Kaya araw-araw ang lasing. May kilala ba kayo araw-araw na lasing? Ako, may kakilala ako. Araw-araw na lasing. Kaya sa akin, ino-open nga sa akin, pag-pray mo nga ito si brother. Si brother mo, pag-pray mo, pastor, bakit? Araw-araw na lang lasing. Pag nalasing pa, nag-aaway pa sa bahay. Nag-aaway pa ng away sa bahay. Ayun. Pero lagi nasa church natin. Kasi, lumalaki yung damage sa kaluluwa niya. Araw-araw nanonood ng porno. Ano yung porno? Pornography. Yung nagsisex sa video. Naku, ngayon, anyone can watch. Kasi nasa cellphone natin yun. Buksan mo lang yung mga X-rated dyan. Naku po, expose ka na agad dun. Dudumi na ang isipan mo. Una, curious ka lang, patingin-tingin ka lang. Sumunod niyang kapatid, addict ka na. Tapos dumating ang Sunday service, isusuko mo yon, pag-uwi mo, bubuksan mo uli. Kasalanan na naman. Paulit-ulit na lang. Dati ayaw mong gawin, ngayon nag-e-enjoy ka na. Wala nang conviction. Yung iba, mga bagay na, halimbawa, sa pagpananamit, pakikita yung kanilang papaya, yung pisngi ng papaya, ipinopost pa yan. May nakita kong ganyan, nakapatiran. Umaaten sa church natin, nagulat ako nung makita ko sa post niya, kita yung pisngi ng papaya. Bakit? Nagpapakita ng pisngi ng papaya. Hindi dala-dala, buslo. Nawawala yung conviction. Siguro nakikita niya sa mga barkada niya, kaibigan niya, mga unbeliever, nagpo-post ng mga kung ano-ano mga kaseksihan, siya nadadala. At dahil siguro nakita niya, isa ka sa mga nag-like at napawaw ka pa, inisip niya, okay pala to. Wow kay sister eh. Okay kay brother eh. May pa-sign up pa na ganyan eh. Di ba? At may pa-heart pa na paglalike eh. Di okay. Mali po yun, kapatid. Kasi yung nag-like na yun, wala rin conviction yun. Alipin din ang kaluluwa ng kasalanan ang buhay niya. At ipinopost pa sa Facebook. Mali. Pero tandaan niyo, kapatid, hindi ako ay naghahatol sa inyo. Kasi kailangan marinig to ng lahat para hindi ito pamamarisan ng sino man. Dapat sa pulpit naririnig yan at binipis ng pastor yan. Expected yan. Hindi pwede ang pastor kinikiliti lang ang member, puro mga motivational message lang. Na encourage lang, encouragement, pero nagpapatuloy pa din sa ganoong bondage. Hindi. Alam niyo, kapatid, habang lumalalim ang bondage sa soul ng tao, lalo nang hihina ang kaluluwa. Pero may kapangyarihan si Jesus Christ na putulin ang tanikala ng kasalanan sa buhay po natin. Kung ikaw ay narito na bondage ka ng addiction, ng pornography, ng gambling, may online gambling ngayon, ang dami na pong nabiktima niyan ng online gambling. May pinag-pray na ako na ganyan. Grabe yung iyak. Nung kapatirang iyon, na-addict siya sa online gambling. At dahil doon ay nagkautang-utang ng napakalaking pera. E di pinag-pray namin ni Pastora. Pero hindi umubrang prayer. Ilang linggo lang, nakalaya. Sumunod, balik uli sa online gambling. Ano nangyari? Hiniwalayan na ng asawa. Yun ang problema.
Pero pagbalik ng asawa dito, yung kanyang mga pinapadala, wala na pala at may utang pa sila. Nag-decide yung kapatiran yun, maghiwalay na lang tayo. Naadik eh. Kasi ang deliverance, may role ka. Hindi lang yung pastor ang mag-pray sa iyo para makalaya ka. Ikaw mismo, gusto mong makalaya. Amen? Gambling, drunkenness, drugs, immorality, social media, yan isa rin yan sa nakaka-addict ang social media. Lalo na ang gadgets, ang pag-idol natin sa mga K-pop performers, ang mga youth dito. May mga K-pop yan, mga ina-idol pa nila. Wala, pag po hindi ka napalaya dyan, kapatid, bibihagin ang kaluluwa mo. At ikaw ay ilublublub ng pagkabihag na yan sa lugar ng pagdurusa. Ngunit si Kristo nais kang palayain. Nais kang pagalingin ni Jesus ang iyong nabibihag na kaluluwa. Tingnan yung malasakit namin sa preaching namin. Kasi kung hindi namin ibababa yung ganyang uri ng pangangaral na yan, paano makakalaya ang tao? Ang mga members. Ang dami nang nabiktima. Lalo na ng online gambling, ang dami na po nabibiktima. Hindi lang dito sa church natin, kahit sa ibang church. May mga iba nagpapa-prayer request pa sa amin. Pag-pray niyo po ito, na-addict po yung ganito ko sa ganito sa online gambling. Hanggang ngayon po, baon po sa utang. Maghihiwalay na ata yung mag-asawa. Oh. Siyang sabihin, talagang grabe. Hindi natin alam. Baka dito, simple ka lang. Marami ka na palang utang dahil sa online gambling na yan. Kapatid, meron tayong tagapagpalaya. Luke 4 verse 18. Ang sabi ni Kristo, pinadala ako para i-proclaim ang paglaya ng mga bihag. Kapatid, napaka-importante po nito. May nakita na po ba kayong ibon sa loob ng hawla? Sino nakakita na po ng ibon sa loob ng hawla? May pakpak sila, amen? Pero hindi po makalipad at makagala sa gusto nilang puntahan. Ganito rin ang soul na nabihag o nakakulong sa kasalanan at mga bisyo. May buhay, pero ang problema, walang tunay na freedom. Pero ipinangako ng Diyos na palalayain niya ang lahat ng mga nabihag. Amen? May mga patibong ang kaaway na dyablo para hulihin at alipinin ang tao. Pero kayang sirain ng Diyos ang hawla at palayain ang kaluluwa ng tao. Ganito ang mangyayari sa inyo ayon sa awit 124, talatang 7. Pakita natin yung Psalm 124 verse 7. Ang aming kaluluwa ay nakatakas gaya ng ibon mula sa hawla ng manghuhuli. Ang hawla ay nasira at kami ay nakatakas. Amen po ba? Sisirain ng Diyos ang hawla ng pinaglalagyan ng kaluluwa mo. Tandaan mo, kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos para maging alipin ng bisyo o ng kasalanan. Tinawag ka ni Kristo para mamuhay sa tunay na kalayaan. Amen? Claim by faith that you are set free from any bondage. Because Jesus has set you free by His death on the cross. Amen? And finally, ikatlo, as the great doctor of our soul, Jesus gives rest to the weary soul. Si Jesus ay nagbibigay ng kapahingahan sa mga napapagod, sa mga nanlalambot at nanghihinang kaluluwa. Matthew 11 verses 28 to 29. Ano ang sabi? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Tandaan nyo, maraming tao pagod ngayon.
Ngunit hindi lang physically, kundi emotionally, mentally, and spiritually. May mga tao, pwedeng isa ka dyan, na feeling drained ka. Mentally exhausted. Emotionally exhausted. Emotionally wounded. At nawawalan ka na ng lakas lumaban dahil sa mga nararanasan mo na hindi maganda sa buhay. Anong sabi ni Jesus? Come to me. Hindi niya sinabing, lumayo ka sa akin. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit sa akin. Kundi ang sinabi niya, lumapit ka sa akin at may ibibigay ako sa iyo. Ano yung ibibigay? I will give you rest for your soul. I will give rest for your soul. Magbibigay ako ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. May pagod na hindi nawawala. Kahit itulog mo. May nararamdaman kang emotional pain na hindi nawawala kahit magbakasyon ka. May emptiness o parang may kulang kang nararamdaman sa buhay mo na hindi naman kayang busugin ng pera. Hindi naman kayang busugin ng magandang trabaho na meron ka. At hindi rin kayang busugin ng pagpasok sa relationship o sa pag-aasawa. Sa kabila ng lahat ng yan, wala ka pa rin nasusumpungang kapahingahan. Ibig sabihin, malala ang kalagayan ng kaluluwa mo. Kahit anong advice sa'yo, kahit anong entertainment, kahit anong relasyon na pinasak mo, hindi pa rin nawawala yung feeling na pagod ka. Parang ramdaman mo, walang direksyon o patutunguhan ang buhay mo. Parang feeling mo wala kang nakikitang maganda sa paligid mo. Bakit? Dahil ang kaluluwa ay tuyo na pala. Hindi mo lang nalalaman, tuyong-tuyo na pala ang kaluluwa mo. Dry na dry na. Kaya feeling mo pagod na pagod ka at uhaw na uhaw ka. Bigat na bigat ka sa dinadala mo. Halos magkandakuba ka na, kapatid, sa spiritual na kalagayan ng iyong buhay. Parang pasan-pasan mo ang buong mundo. Ibigay mo yan sa Panginoon. Hayaan mo si Jesus ang magpasan. Ask Him to carry your burden. Dahil tanging si Jesus lang ang tunay na kapahingahan ng iyong kaluluwa. Siya lang ang makabubuhat ng dinadala mo sa iyong damdamin at sa iyong pag-iisip. Come to Him. Ikalawa, pasanin mo ang kanyang pamatok o yoke. Ano ang yoke o pamatok? Ito po ay isang kahoy na inilalagay sa leeg ng dalawang baka o kalabaw upang sila ay magkasamang humila ng araro o ng kariton. Kapag may yoke o pamatok, ang kalabaw o baka ay may direksyong sinusundan. Napapasunod ng taong nakasakay sa ibabaw ng baka at kalabaw yung dalawang baka o kalabaw na humihila ng kariton at araro. Kaya yan ay sumisimbolo sa pagpapasakop at pagsunod mo sa Panginoon. Kung walang pagpapasakop at pagsunod sa Panginoon, ay hindi mo mararanasan ang kapahingahan ng iyong kaluluwa. Pakita nga natin yung pamatok. Ayan. Nakatahunin nyo kapatid, yung kahoy na yun, no? Sa dalawang yan. Kumbaga sa kabayo, parang tapauho. Para na ipipinid yung ulo kung saan mo pwedeng kumaliwa, kumanan, kabayo, dumiretso. Tapauho ang tawag ko dun. No? Pero dito naman ay pamatok. Ngayon kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Magpagaling ka at humingi ka ng pagpapalaya kay Lord Jesus Christ. Jesus Christ said, "Come to me." Hayaan mong siya ang magdadala ng pasanin mo. Habang kayo ay nakaupo dyan, hayaan niyong mag-minister sa atin ang awiting ating mapapakinggan at mapapanood. Please put up the lights.
There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know, my brother, that I know, my sister, that Jesus will carry you. Jesus will carry. He will carry you. Napakaganda ng pangungusap ng Diyos through that song. Maaring may mga nabanggit ako na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. At maaaring piling mo, hirap na hirap kang magdala ng iyong bigatin. Sabi nga sa awitin, God will carry you. Kayang dalhin ni Kristo yan. Lumapit ka lang sa Kanya. Hindi kita papapuntahin dito sa harapan. From where you are sitting right now, I want you to speak to God heart to heart and say, Lord, please carry me. Use the power of this song upang maramdaman ko that you are carrying me through. Hindi ko na po kayang lumakad.
hirap na po ako. Buhatin mo na lang po ako patungo sa destinasyong pinaplano mo para sa aking buhay. As we close our eyes, let's hear once more the message of this song, He Will Carry You. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, Allow the Lord to minister to you. I know my brother. Invite Jesus to come to you now. Carry Lord, please carry me. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister. Ano ang bigat na nararamdaman mo? Hayaan mong si Jesus ang magpasan. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There's a problem Ano ang bigat na nararamdaman mo? cannot solve it. Parang hindi mo na kayang dalhin. There is no mountain too tall, He cannot move it. Nag-i-speak sa'yo ang Lord through this song. Allow this song to minister to your heart today. Pagagaangin niya ang iyong nararamdaman. Palalayain niya ang kaluluwa mong Sorrow too deep, naaalipin. He cannot Gapos. soothe it. Jesus is your bandage breaker. If He carried Jesus will give you the world rest upon His shoulders, of your weary souls. I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you.
meron kang nararamdamang sakit, you're suffering from any sickness or disease, at sabi sa'yo ng doktor, it's incurable, believe that Jesus can heal you today. May physical sickness kang ini-endure, and you believe that Jesus is your bandage breaker. I want you to come here in front. May sakit ka. Ano man ang sakit na yan, gaano man yan, katindi, kagrabe, maniwala ka, si Jesus magpapagaling sa iyo. So I invite you, pwede kang tumayo at lumapit sa harapan for you to be prayed for. Kung may bukol ka sa lalamunan, may bukol ka sa breast, you may come forward here. May nararamdaman kang bukol o may mga bukol ka sa anumang internal organs, tumayo ka kung nais mo maipag-pray ka. Si Jesus ang iyong healer. Kung may almoranas ka, kapatid, na iniinda, namamaga ang almoranas mo, nahihirapan ka minsan sa pag-upo o pagdumi mo, masakit, you may come forward. Huwag kang mahihiya. Kung may nararamdaman kang bukol sa kilikili mo, left or right, armpit mo, you may come forward here. Ipag-pray ka. Lalo na ng mga kapatiran natin, may gifts of healing. Una, tinatawagan ko lahat ng kapatiran who believe na meron silang gifts of healing, lumapit kayo sa harapan. Kayo po na may kaloob na pagpapagaling, binigyan kayo ng Diyos, minsan kayo nagamit for prayer for the sick, gumaling, lumapit ka sa harapan. Alam mo na gagamitin ka ng Panginoon for healing, tapos harap ka sa congregation. Tinatawagan ko muna those who have the gifts of healing. God will carry you. Alam nyo ito, minsan nagamit ka sa, o kaya nagkaroon ka ng sakit na gumaling ka through your own prayer, may gifts of healing ka. Halika, lumapit ka sa harapan. Naramdaman mo minsan masakit ang ulo mo, nang ipinag-pray mo, gumaling ka, may gifts of healing ka. May gift of healing ka. Huwag kang mahiyang lumapit sa harapan. Gagamitin ka ng Diyos. Usog lang dito. Sis Blessing, dito ka. Usog lang. Oh, meron na tayo ditong 4 na kapatiran na may gifts of healing. Kayo na mga anuman ang sakit na meron kayo, pwede kayong lumapit sa harapan dito para maipag-pray po namin. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Gagaling po kayo. Si Jesus Christ ang nagpapagaling. Gumagamit lang siya ng instruments. Kung masakit ang ngipin mo, masakit ang gilagid mo, lumapit ka sa harapan. I-injectionan ka namin ng spiritual na pampamanhin. Masakit ang tiyan mo, lumapit ka sa harapan. Masakit ka lumunok, masakit ang ulo mo, masakit ang balikat mo,
Lapit ka lang, kapatid. Kung wala kayong sakit sa physical, malamang may sakit ka sa kaluluwa. Ikaw na addict sa pornography, lumapit ka sa harapan. Na-addict ka sa panonood ng sex sa YouTube mo, sa cellphone mo. Lumapit ka sa harapan. Huwag kang mahiya. Kalayaan mo ito, kapatid, kasi kung hindi ka lalapit sa harapan, forever ka maaalipin yan. Kawawa ka. Ito ginagawa namin to for you, hindi para sa amin ito. Alipin ka ng masturbation. Gusto mong makalaya. Lumapit ka sa Panginoon. Ayaw mo din. Kawawa ka naman, ikaw lang din yun. Gusto mo yung kasalanang iyan na maghari sa buhay mo. Mapupunta ka sa lugar ng kapahamakan. Ikaw na addict sa cellphone. Mula umaga hanggang gabi, di mo bitawan ng cellphone. Pero ang Bible, ni hindi mo babuklat, ni basahin, lapit ka rin sa harapan. Ayaw nyo din. So, puro banal pa lang lahat kayo na nandito. Kawaan nawa kayo ng Diyos. Yung grace nawa ni Lord bumaba sa inyo. Meron dito nananaginip nga ng patungkol sa mga sexual dreams eh. Kaya naalipin siya ng masturbation na yun. Napakarumi ng kanyang isipan at naglilihim pa siya. Lord, i-reveal mo po kung sino siya. Tulungan mo po mabanggit ang pangalan sa kalagitnaan ito para mag-humble lamang yung taong iyon, Panginoon. Lord, tulungan mo matuto kami magpakumbaba, Panginoon. Grace mo po, Lord, ang sumaamin. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa kongregasyong ito. Help us, O God. May 3 tao alipin ng masturbation na nandito ngayon. Kung gusto mong makalaya, kapatid, grabe ang pagka-addict mo dyan. Lagi kang nanonood ng sexual video. Lalo na sa cellphone mo. Kaya naalipin ka ng espiritu ng masturbation. Mahal na mahal ka ng Diyos, alam mo ba? Gusto ka niyang makalaya. At may mga umiinom-inom pa na nandito ngayon. Gusto ni Lord makalaya ka, kapatid.
Anong use ng dumadalo ka sa church? Di naman napabago buhay mo. Kaya kaya ka nandito, gusto mong magpabago ng iyong buhay. Si Lord ang tutulong sa iyo. Si Jesus Christ ang magpapalaya sa iyo, kapatid. Kaya nga umatin ka ng church kasi gusto mo makarinig kung ano ang mensahe ng Diyos. Yan ang message sa iyo ng Lord. Palalayain ka niya. Pati sa sugal. May mga tumataya pa nga ng loto dito na nandito ngayon. Nagbabaka sakaling manalo ka at maging multi-millionaire ka. Pero sugal yan, kapatid. Will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, Hindi ka namin hahatulan kung lumapit ka sa harapan. Hindi ka namin ibubulgar. Mahal ka namin sa Panginoon. Kaya lang nahihiya ka kasi. Pride po yun. Mahal na mahal ka ng Diyos, alam mo ba? Wala pong didilat na mata, please. Huwag niyong titignan ang mga nagsisilapit sa harapan dito. Yung nais makalaya, lapit ka lang, kapatid. Palalayain ka ni Lord, alam mo ba? Pag naranasan mo yan, grabe. Napakabait lang ng Diyos eh. Sige, lapit pa. Huwag ka dyan sa likod, Brad. Lumapit ka pa sa harapan. Admitin mo na, Brad, para pagpalain ka ng Diyos. Papalayain ka ni Lord ngayon. Wawasakin niyang gawa ng laman na yan sa buhay mo. Ikaw na mga umiinom-inom pa, patikim-tikim ka pa ng alak at sigarilyo, lapit ka dito sa harapan. Dito magsisi ka sa harapan, hindi ka namin hahatulan. Kaya nga pinaano ko ang pinapatay ko. Sige, lapit dito. Sigarilyo, alak, mga bagay na umaalipin sa inyong buhay. Alam niyo po, pag lumapit ka sa harapan, mararamdaman mo tangible presence ni Lord na tumutulo ang luha ni Jesus Christ sa iyo. Kasi awang-awa siya sa iyo. Ginagamit lang ako ni Lord, alam niyo ba? Pinatatayo lang ako ni Lord pag afternoon. Sa Sunday morning talaga ako nangangaral, kaya lang pinili ko ang afternoon kasi may pinagagawa si Lord. Sabi ko, alam ko, malaki ang laban na ito. Malaki ang labang ito sa afternoon service. Alam ko, sasamahan ako ni Lord. Carry the weight of the world upon His shoulders. Grabe ang kalayaan na paparana sa iyo ni Lord. Sige, napin na naman. Luhod kayo sa harapan. Hindi namin kayo i-judge, kapatid. Yung fear of the Lord dumarating sa inyong puso. Alam ko, nahihiya lang kayong lumapit sa harapan. Meron pa dyan, hinihintay ni Lord na lumapit. Umayo ka na. Huwag ka nang magpahintay pa na matatapos ang gawain para makaligtas ka. No! Gusto ni Lord, palayain ka sa hapong ito. Grabe yung anointing ng bondage breaker ni Jesus Christ. Mag-minister kayo sa kanila. Prayer for deliverance. Pag-pray nyo for deliverance. Ang bawat isa sa kanila will carry you. Sige, lapit po kayo sa harapan nito. The weight of the
Lumapit ka sa harapan, lumuhod ka dito sa harapan. Huwag ka nang magtago pa, kilala ka ni Lord. Papalayain ka ni Lord, siya ang bondage breaker. Makakaranas ka ng kaligayahang hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo, kapatid. The weight of the world upon His shoulders. I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders. Sige, pag-pray nyo lahat na nakaluhod. I know my sister that He Pray for the deliverance. Lord, sinisira at winawasak ko ang espiritu ng pornography. Dinudurog ko yan. Sinusunog ko yan ng apoy ng Holy Spirit mula sa kanyang banal na dambana. Espiritu ko ng pornography. Wala ka ng karapatan pang tumira sa isip, sa utak ng bawat isa sa mga kapatiran ko. In Jesus' name. At sa pangalan ni Jesus, ikaw, demon of pornography, lumabas ka sa katawan ng bawat isa sa kanila now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ikaw, espiritu ka ng masturbation. Inuutosan kita, lumayas ka sa katawan ng bawat kapatiran ko. Lumapit sa iyo, Panginoong Yesu Kristo. In Jesus' name, spirit of masturbation, come out from them now, in the name of Jesus. At ikaw, espiritu ka ng pag-inom ng alak, ginagapos kita, inuutosan kitang lumayas sa kanilang mga katawan. Mawala sila ng desire na tumikim at uminom ng alak. At inuutosan kita, espiritu ka ng paninigarilyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kinakasout kita now in Jesus' mighty name. At ikaw, espiritu ka ng paninigarilyo, ginagapos kita, lumayas ka sa katawan ng mga kapatid kong ito. Nakita, Lord, pinakita nila na naghambol sila ngayon. Inuutosan ko ang espiritu ng paninigarilyo, spirit of nicotine, demon of nicotine, I command you now, in the name of Jesus, lumabas ka sa katawan at lumabas ka sa kaluluwa ng bawat kapatiran namin. We don't like you. We are rejecting you in Jesus' name. He said, "Come unto me." Pastor Jace, mag-minister ka din. And I will give you rest. If He Carry the weight Sige, lahat po na nakaluhod, upon mag-minister tayo sa kanila. Yung grace ni Lord bumaba sa kanila. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa kanila. my brother that He Pagmamahal yan sa kanila. Hindi namin kayo kinokondem, kundi mahal namin kayo. Kaya ginagawa namin ng ganitong pangangaral. Yung boldness na mangaral at magsalita. Mahal namin kayo, nais namin kayong makalaya. Alam ng Diyos ang nakatago niyong buhay. Hindi nalilingid sa Panginoon yan. Carry the weight of the world. upon His shoulders. I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister
buhay. In Jesus' name. Baka meron po nais sumabol dyan na nahihiya ka lang, ayaw mong lumapit. Kapatid, lumapit ka, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Hindi ka namin papahiyain. Mahal ka namin. Kaya namin ginagawa ito dahil mahal ka namin. Hindi namin kayo kinokondem. Gusto namin makalaya kayo sa lahat ang gawa ng kaaway sa inyong buhay. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. He said, "Come to me, all who are weary, and I will give you rest." Kawawa po yung mga hindi po lumapit sa harapan kasi mananatiling alipin ka ng mga bumihag sa'yo. Grace ni Lord yung ginawa niya ngayong linggong ito sa mga lumapit sa harapan. Pero ikaw na nagmatigas, kawawa ka naman. Awang-awa ako sa iyo, kapatid. Kahit alam ko, pinakita ka na sa akin ng Diyos na may ginagawa kang hindi maganda. Inintay ko lumapit ka, pero hindi ka lumalapit sa harapan. Pero nawa, bigyan ka ng grace ni Lord. Naalipin ka ng panonood mo ng pornography. Mahal ka ni Lord. Mga demonyo yan na nagpipiesta sa ating katawang lupa. At gusto ni Lord malinis ang templo niya. Gusto ni Lord na mabanal ang kanyang katawan sa ating buhay. Rabadasata, rabalakandadadada. Uradadadadadada. Will carry you. Yes. If he carried the weight of the world upon his shoulders, At kayo na mga alam ninyo sa sarili ninyo, I know my sister lumapit kayo kay Lord. Sabihin niyo, Lord, tulungan mo ko na hindi ko na gawin pa itong mga ginawa kong ito sa iyo, sa aking buhay. Tinatakwil niyo yung mga kasalanan yun. Yung panonood ng pornography, yung pagmamasturbate, yung mga pag-inom, pagsugal, paninigarilyo. May nakita pa ako, may nagbumura pa pala rito. Dumadalo ka sa church, pero sasalita ka pa ng GAGO, ng ULOL. Napakalaking kasalanan sa Panginoon yan. Hindi ka lumapit sa harapan, lumapit ka ngayon sa harapan. Kapatid, ikaw na madalas magsalita ng GAGO, ULOL sa tao. At nagmumura ka pa, nagpuputo at kuntsinta ka pang salita, lapit ka sa harapan. Kasi napakarumi ng bibig mo. May masamang espiritu dyan na kumakapit sa dila mo. Isurrender mo yan sa Panginoon. Kasi kung hindi ka lalapit sa harapan, wala kang ipapakitang humility kay Lord. Paano ka kakaawaan ni Lord? Manatili ka na lang ganyan. Huwag mo na sabihin, Lord, sa bahay na lang. Hindi, dito ka ngayon. Lumapit ka sa harapan. Yung wala po nakakakita. Gusto ni Lord na talagang ikaw ay mag-repent para hindi mo na gawin pa sa buhay mo to. Gusto ni Lord paglilinis sa buhay mo. Kasi dito magsisimula ang revival. Sige, Brad, i-renounce mo, i-confess, i-renounce mo lahat yan. Kung may mga payatak ang pagmumurang sinasabi mo, mga pananalitang hindi maganda pa. Aside doon sa mga sinurrender mo sa Panginoon. Meron pa po dyan na nagmumura pa. Huwag mo na itago sarili mo. Kilala ka na ng Diyos eh. Wala ka naman ililihim sa Lord. Dito nakapaglihim ka, pero sa Lord hindi.
Madalas ka magsalita ng mga mura. Nagpi-PI ka pa. Halika, lapit sa harapan. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. I know my brother that he will carry you. Yung mga umaawit na yan, bumaba kayo, habang umaawit kayo ng patungan nyo ng kamay, yung inyong inaawit, let there be a word of God para sa kanila. Lay hands nyo lahat ng mga nakaluhod na ito. Yung inaawit nyo, I will carry you, maging prophetic message yan sa lahat. Ayan, papatungan kayo ng kamay ng mga singers natin. Ganyan kayo kamahal ng kongregasyong ito. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Pakinggan yung maigi yung mga songs na yan. Yan ay prophetic word ni Lord sa iyo. Upon His shoulders, Kung kayo na mga lumapit, may sigarilyo, kahan ng sigarilyo sa bag nyo o sa inyong bulsa, tanggalin nyo at dito, wasakin nyo dito sa harapan dito. Kung may mga baon kayong sigarilyo, ilapag nyo dyan, durugin nyo muna. Surrender mo totally kung daladala ninyo ang mga sigarilyong yan, wallet, o kung may mga joints kayong dala o paraphernalia na nandito ngayon, tama-tama, daladala mo ngayon sa bulsa mo o nasa wallet mo, ilabas mo kapatid at iwan mo rito sa harapan. upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Panginoon, ina-applyan ko ng blood ni Jesus Christ ang bawat puso ng aking mga kapatirang ito na nag-humble down before you. Sa pangalan ni Jesus, yung lumabas na mga espiritu ng demonyo sa kanilang isip, kaluluwa na nakakapit, ay hindi na babalik pa sa kanila. At sa pangalan ni Jesus, I declare to restore the joy of salvation sa kanilang soul. I declare gumaang ang kanilang nararamdaman. I declare never again na
sila ay matukso, uminom ng alak. Never again na sila ay sumilip sa anumang mga palabas na balaswa. Never again, in Jesus' name, dinideklara ko na sino man sa kanila ay titikim ng sigarilyo. Never again, sa pangalan ni Jesus, na maranasan nilang mag-masturbate mag-isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Never again, Panginoon, na sila po maalipin pa ng kasalanan. Never again na manood sila ng male-to-male sex. May nakikita kong ganyan na nanonood pa ng male-to-male, lalaki sa lalaki na nagsisex. Na never again, Lord, gawin ng kapatid na yun yung bagay na yan. In Jesus' name, Aba, ikaw ay hindi lamang nagpapatawad, kundi nagpapalaya. Lord, tulungan mong maranasan nila yung freedom na galing sa iyo. When the Son set us free, we are free indeed, Panginoon. In Jesus' mighty name, salamat po sa biyaya mo, sa kabutihan mo, sa kahabagan mo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, talagang grace and mercy mo lang ang nangyari sa gawaing ito. Grace mo lang, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ay matiisin sa amin. Mahabaging ka sa amin. Abba, Father, thank you po. At tulungan mo po ang mensahe that Jesus is the doctor, the best doctor, the great doctor that we ever have. Ay tulungan mo, Panginoon, na ito nga po ay maisa puso ng bawat isa. That you are our bandage breaker. That you are our rest, Panginoon, to our weary souls. And you are our healer of our broken heart. Salamat, Panginoon, sa biyaya at kahabagan mo sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, babalik sila sa mundo na hindi na po alipin, kundi malaya na sila, Panginoon. Ingatan mo po sila. Magkaroon sila ng deep conviction, Panginoon, in Jesus' mighty name. At Lord, yung pong ginawang prayer sa kanila ng mga kapatiran at yung prayer na ginawa ng mga singers po namin, O God, na nagdeklara ng God will carry you. Lord, ay tunay na mangyayari yung deklarasyon ng awiting yun sa buhay ng mga kapatiran namin na nag-humble down, lumapit sa harapan, Panginoon. Hindi inayagan yung pride kumilos sa puso nila. Panginoon, salamat po sa grace mo sa aming buhay. Bagamat marami pang hindi lumapit sa harapan, pero Lord, hindi sila makakatakas sa iyo. Patuloy mo silang kukonbiktahin at kakausapin because sins will find them out, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay magsabi ng